It's me, Pamela in Japan. Nagluto nga ako ng sinigang na baboy nung winter. Pero pagtitripan ko nga muna yung asawa kong Hapon. Naglagay nga ako ng asin sa kutsara at pinatikim ko sa kanya. Tabi, tabi, Mahal, please be plastic. Nanda kore? こんなの初めて。mahal. Mahal. Daijoubu. Sarap? What taste? Nanaji. Huh? Nanaji. Pepe. Uy, dami tayo. Mahalat yung pepe ko. Sarap? Itadakimasu. Sarap! Wala pa, plastic ka.いいね。 Anthony, not plastic? うまいよ。 Sarap daw sinigang mo. Alam niyo ba, karamihan ng mga Hapon ay hindi kumakain ng sinigang. Yung unang sinigang ko nga dati ay hindi niya nagustuhan. Kasi amoy utot daw yung radish. Tapos ayaw niya ng lasang maasim. Pero simula nung binago ko yung way ng pagluluto ko ng sinigang is nagustuhan niya na nga. Dati kasi puro pakulo lang ako tapos sobrang asim ng sinigang ko. Tinuruan lang ako ng mga super mommies dito sa Japan. Ang sabi nga nila isang kutsa yung baboy, onion, kamatis at konting patis. Tapos hayaang lumabas yung juice ng meat at kamatis. Saka lagyan ng konting tubig, pampakulo hanggang lumambot. Huwag masyadong damihan yung tubig kasi sayang ang juicy ng kamatis at meat. Lagyan ng pork cubes and magic sarap. Antsayin lang yung tubig tapos ilagay yung mga gustong gulay. Huwag mo rin ilalahat yung sinigang mix lalo kung Hapon ang kakain. Mas pangatin yung linamnam ng baboy at gulay kaysa sa asim. Mag-separate ka na lang ng sabaw mo if gusto mo ng mas maasim. Yung mga gulay last na ihahalo para hindi ma-overcook or i-boil nyo na lang separately. Huwag mawawala yung siling green na mahaba. Huwag damihan ng radish. At maglagay ng gabi para malapot ang sabaw at gumamit ng sinigang mix sa gabi. Yun lang. Thank you! 柔らかい。いいね。いいじゃん。Sinigang na baboy. baboy. Ulit. Sinigang na baboy. Yan. Ulit.